Hi! Fucking shit. Pangit. Hi everyone! My name is Boss Wallen. So, for today's video, iba tong gagawin ko. Ang content na to is 8 minutes Q&A and question and answer vlog. Fucking shit. Kasi naman, ngayon mo lang ito naisip ha. Dapat nga gagawa ko ng trailer to or intro. Kaso, tinatamad na ako kasi biglaan lang naman to. Naisip ko to kasi nagbabasa ako ngayon ng mga comment ninyo sa social media ko, sa Facebook, sa TikTok, na sobrang dami ninyong mga tanong. Yung iba doon pa ulit-ulit, hindi ko naman pwedeng sabihin dito, tapos sasabihin ko rin dito, same lang naman sila ng tanong. So sabi ko, ba't di ko kaya gawa ng Q&A to ng 8 minutes? Uso naman yung mga 8 minutes video na nakikita ko sa mga international vloggers na doon sila sasagot ng mga tanong nila. Kaya gagawin ko yan dito sa vlog ko. So, gagawa ako ng isang playlist ng 8 minutes dito sa YouTube. Kaya, sana supportahan nyo naman ako. First time to! First time kong mag-Q&A ng 8 minutes. So, nangangapa pa ako. At mahaba-haba to. So, yun. Magsa-start na tayo dito. Bago lahat, don't forget to follow me here on YouTube channel ko. Ipamonetize nyo na ako, guys, please. Kasi kailangan ko rin ng mga another income sa social media. Sa YouTube naman, sa Facebook naman kasi under review pa yung page ko. At thank you nga pala sa mga nag-follow sa aking Facebook page. At nasa 35,000 na tayo sa Facebook. Road to 40,000. Sobrang dami na ninyo. At every time na mag-upload ako, sobrang daming views. Umaabot ng 1 million. Around 10, 20, umabot ng 500, 100 views. Thank you so much po for supporting me and sa mga nag-share ng mga videos ko. And sa TikTok naman po, thank you so much rin for supporting me. Kasi road to 200 na tayo sa sa YouTube. Sa TikTok. Road to 200 na tayo sa TikTok. At konti na lang. Nasa middle na ako ng mga influencers or content creators. Nasa gitna na tayo. Napalipad. So, yeah. Ang una kong topic ngayon is paano daw mag-handle ng mga bashers here sa pagiging content creator. So, yun lang yung mga sasagutin ko ngayon, yung paano mag-handle. So, sa mga nagtatanong at sa mga inspiring content creator rin na katulad ko, etong video na to is para sa'yo. So, don't forget to comment and share this video para ma-inspire rin yung mga friends mo na maging content creator na like you na magsisimula din para makasama rin sila at may makatulong rin sa'yo na kapag gawa ng content. So, eto na, simulan natin. Okay, paano ba? Di ko alam kung ako kasi yung tao, lalo na lalaki kasi ako. Okay, so way back pa naman kasi, sabi ko sa sarili ko, pag magsa-start ako ng pagiging content creator, alam ko mangyayari in the long run na dadami mga maghuhusga sa'yo, magja-judge sa'yo, may mga ikakahiya ka nga, may yung family ko nga, yung relatives ko nga, nung nagsisimula ako ng pagiging content creator. Itong sasabihin ko sa'yo, ito yung mangyayari talaga. Once na maging content creator ka, ito yung mga pagdadaanan mo. Kasi ito yung mga pinagdaanan ko. In general lang to, lahat ng content creator pinagdaanan to. At na-realize, naramdaman ko rin and pinagdaanan ko din. Noong nagsisimula ako, unang-unang discourage ka is yung family mo and relatives. Mga kadugo mo, mga nakakakilala sa'yo ng buong pagkatao mo. Yun talaga, hindi ka na susuportahan sa gagawin mo na bilang content creator. Kasi sanay sila na, ang sanay kasi yung mga tao na mag-work, mga secured na job na meron kang matatanggap, ganon. Kasi pag full time mong content creator ang trabaho mo, may hirapan ka kasi sa una talaga wala kang kikitain, walang nanonood, walang susuporta sa'yo, lalo ng family mo, kasi talagang hindi sila naniniwala sa social media pa. Kasi nga yung mga parents natin ay mga adults natin, sanay sila sa mga work, tapos may matatanggap kang 15 sa 30 sa every quincenas, yun na, kaya
Kaya walang susuporta sa'yo. Next, after naman nun, ang next na walang susuporta sa'yo is mga friends mo. Yung iba dyan, tatalikuran ka, ikakahiya ka nila. So, doon pa lang, dalawa na nagbabash sa'yo. Puro negative na yung dumadat kasi wala pang positive, nagsisimula ka pa lang. So, kailangan dun pa lang, kailangan mo laksan ng loob mo. So, once na natanggap mo na yon, yung sa family mo at sa mga friends mo na baliwala na lang sa'yo. So, yung mga random people sa social media, baliwala na lang yun kung ano yung masasabihin nila. At yung mga masasakit na words na kino-comment sa'yo, every time na magpo-post ka, depende na yan sa'yo kung paano mo siya ma-handle. Kasi ako, sa sarili ko kasi, ang dami ko nang pinagdaanan before. May broken family kami. Ang dami ko nang insulto nung bata ako. Kasi sobrang hina ako kasing tao. Hindi ako matalino. So, nabubuli rin ako. So, naano ko yun, nalagpasan ko yung mga ganong struggle. Kaya ngayon na sobrang matured ko na, sobrang tanda ko na, parang baliwala na lang yung mga sinasabi ng ibang tao sa akin. Kaya sa pagiging content creator ko, sobrang nag-e-enjoy ako at di ako nahihirapan sa mga kino-comment nila. Actually, nung nagko-comment nga pag nakikita nyo sa Facebook sa Facebook, mga comment nila doon, natatawa na lang ako. Yung may mga talagang, ano ba mga nababasa ko doon? Parang mga, ganito yung itsura ng aso namin, bagong panganak. Tapos, ito yung bagong labas ng mental. Alam mo yung mga parang mga simple words lang naman yun na hindi naman nakaka-sakit naman yung mga ganun. Kasi mas malala pa yung mga tropa ko. Pag kami nag-aasar talaga, tagos talaga hanggang buto. Kaya shoutout sa mga friends ko nung college. Mas masakit pa nga yung mga naririnig ko sa kanila kaysa sa mga ibang tao sa social media. Sobrang basic lang. Kaya natatawa na lang ako yung ang dami pa nga sinasabi. Kaya ka wala kang girlfriend kasi bakla ka. So, alam mo yun. Yun yung pinaka-common. Yung mga pinaka-common yung nababasa ko. Bakla ka kasi ganyan. Ang lambot-lambot mo. Pero ano ko naman yun. Sa next ano na lang yun. Sa next vlog na lang yun. Bakit ako sinasabihan ng ganon? Basta, in general mo tayong mga bashers, paano natin i-handle. So, yung mga ganon na lang, huwag nyo lang papansinin kasi alam nyo sa sarili nyo kung ano talaga kayo. At yung mga tao na lang talaga, napapansin ko sa mga tao ngayon, gumagawa sila ng basta gumagawa sila ng paraan para mapansin sila. So, nagiging binabash ka nila para pag na-triggered ka, mapapansin sila. Gusto lang rin na magpapansin at mapansin yung mga comment nila sa platform mo and sa pagpo-post mo. At basta bilang content creator, kung gusto maging content creator din katulad ko, i-enjoy mo lang yung pag-upload ng mga videos, kung saan ka masaya. Ito lang ang masasabi ko sa'yo, pag gagawa ka ng video, make sure na-enjoy mo. Huwag yun napipilitan ka lang. Kasi sobrang ano rin yun parang hindi ka masasatisfy. Yun sa ngayon, yun lang muna mapapayo ko sa'yo bilang content creator. Bilang content creator. Hindi pa naman ako influencer kasi wala pa naman na-influence sa mga ibang tao. Hindi pa naman nakakatulong. Hindi pa naman ako nakakapagbigay inspirasyon. Wala man akong ginawa sa pagiging content creator kung kundi kumaldag, magpainit, magpa-cute. Wala pa ako na ipo-provide na magandang benefits sa mga tao na nanonood sa akin. Parang pasindak lang naman na kalma. Kalma. Alam mo yun. So, ngayon, as I'm a content creator lang, at next time na yung pagiging influencer, at inaayos ko pa yung sarili ko. Hindi ko alam kung paano ako magiging successful host as Willie Rebillame. Kaya, yun. As a content creator, enjoy mo lang. Mag-post ka lang na mag-post. Hayaan mo yung mga nagbabash sa'yo. And, basta yun lang. Yun lang. Diyos ko, paano pa ako magiging successful nito? Pero okay lang. First vlog pa naman. Marami pa may improve.
So, this is 8 minutes na. 8 minutes na ata. Lagpas na rin. Okay, lagpas na rin ata. So, thank you so much po everyone sa tanong ninyo. So, this is my first 8 minutes vlog. Yeah, I'll see you on the next video, guys. Thank you so much po. Another content, no? So, thank you po for supporting me. I hope mag-comment kayo down below kung may mga tanong pa kayo. And sana kung na-enjoy nyo to and share this to your another content creator, friend na gusto mag-start. So, again, my name is Boss Wallen. Have a nice day. Peace out.